Asahan na raw ang mga pag-ulan habang papalapit ang bagyo na papangalan ng Ferdy sa pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility. Bukod dyan, isa pang sama ng panahon ang minomonitor na ng Pag-asa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Matataas na pagbaha at landslide. Yan daw ang maaring eksena at mararanasan, sabi mismo ng Pag-asa kung papasok man ang bagyo na may international name na Bebinca sa Philippine Area of Responsibility. Kanina, lumakas pa ito sa Severe Tropical Storm category. Sa nakikita ngayon ng Pag-asa, kikilos papasok sa kanto ng PAR ang mata ng bagyo at bibigyan ng local name na Ferdy. Pero heto, mas lalo pa raw yang lalakas hanggang sa maging typhoon category. Despite na malayo-layo po ito si Bebinca, may enhancement po na habagat na expected, especially for areas po ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Possible na tumagal po yung mga pag-ulan until this coming week. And nakadepende po yan sa magiging pagkilos nitong si possible Ferdy or... Kanina, mahigit 1,000 kilometro pa ito sa silangan ng Central Luzon. Pero ang buntot o trough ng bagyo, nagdadala na ng mga pag-ulan sa Cagayan, Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao. Sabi pa ng Pag-asa, hindi lang yan ang dapat bantayan. Pagkatapos kasing makaapekto ng inaasahang bagyong Ferdy sa bansa, posibleng sundan agad yan sa susunod na linggo ng panibagong sama ng panahon. Sa inilabas na Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, merong bagong namataang tropical cyclone-like vortex. Ito yung nagbabadyang paglakas ng sirkulasyon ng hangin at tubig sa loob mismo ng PAR malapit sa Hilagang Luzon. May taas po na possibility na may vortex or na mabuo sa loob ng PAR, either a low pressure area or a tropical cyclone. So for now po, yung high possibility na yan, ibig sabihin, mas mataas po yung posibilidad talaga na mabubuo within this said time frame, yung September 11 to 17, doon po sa may eastern boundary ng PAR. Nilinaw din naman agad ng Pag-asa na dahil malayo pa ang forecast period, posible pa ring magbago ang mga datos na kanilang nakakalap. Sa ngayon, iba yung pag-iingat ang kanilang paalala. Kung kailangang lumabas ng bahay, lalo na doon sa mga natukoy na apektado ng bagyo at habagat, huwag kalilimutang magbaon ng payong at pananggalang sa ulan. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita.